Paano nga ba gawin ang styrofoam cutting, letter cutting? Bibigyan ko kayo ng mga simpleng idea, simpleng paraan kung paano gawin ito. Panoorin nyo lang, sundan nyo lang kung paano ko sinimulan ito. Ito nga yung sukat or laki ng gagawin nating words or pangalan. 7 pulgada ang sukat o taas ng pinakamalaking letra. At ang mga maliliit naman na letra ay magkakaroon ng sukat na 4 na pulgada. Ang lahat ng letra ay ipapattern natin or itatama natin sa sukat na ito. Ito ay isang idea lamang or halimbawa na pwede ninyong pagbasehan. Kung meron naman kayong mga madadaling diskarte, pwede ninyong i-apply. At matapos nga ako mag-layout gamit ang lapis ay paghihiwa-hiwalay na natin yung mga words or pangalan na ating ginawa. At ngayon ay ikakat na nga natin yung word na ating nilayout. Sa pagkakat nga ng ganitong styrofoam, panatilihing nakatayo ang inyong word na ikinakat. Nakatayo yung styro para makita natin yung layout na dinadaanan ng cutter. At kapag nakatayo nga yung styro ay nakatutulong din ito para mas matibay habang kinakat natin itong styro dahil nakatuon ito dun sa lamesa or table. At habang nagkakat nga kayo ay kailangang yung kamay ninyo ay nandito sa bahaging taas ng inyong kinakat na letra. Or kung saan malapit yung cutter para nababalansi mo yung galaw ng cutter at yung galaw ng iyong panghawak na kamay. Kapag ganitong nakukuha mo yung gaan or bigat habang ikaw ay nagkakat, naiiwasang maputol ang styrofoam na iyong kinakat. Basta sa ganitong pagkakat ng styrofoam, lalo't mano-mano ito, gaanan nyo lang yung inyong pagkakahawak. Aayon ka talaga sa galaw ng cutter at galaw ng styrofoam sapagkat yung styrofoam ay napakagaan talaga. At sa ganitong pagkakat ng styrofoam, mas mabuti, mas maganda na ang gagamitin yung cutter ay bago talaga at maliit na cutter. So ano nga ba yung word na ating kinakat? Ang word nga na ito ay christening, gagamitin sa binyagan. At alam kong napansin nyo kanina pa na ang aking kinakat ay kabit-kabit na letra. O tandaan mo ha, ang binibigay ko sa iyong idea ay kung paano gumawa ng letrang kabit-kabit. Walang sabit, walang kabit. O makontento sa asawa. Isa ito sa halimbawa ng cursive style letter cutting. Sa mga nag-uumpisa talaga, ito ay medyo mahirap pero kailangan mo dito ang sipag, tiyaga at pasensya. Alam naman talaga natin na sa umpisa dyan tayo nagkakamali, pumapalpak at dyan din tayo natututo hanggang sa maging mabuti na yung ating nagagawa. Sa mga ganitong pagbubutas naman dun sa mga maliliit na part ng letra, kailangan talaga matalas yung cutter ninyo at saka yung pinakadulo ng cutter ninyo ay matalas para yun ang gagamitin ninyo sa pagbubutas kung mayroon mang kailangan ang butasin dun sa part ng letra. Paalaala at magandang payo, styrofoam lang po ang bubutasin. At ayan, ito na po yung last letter dun sa word na ating kinakat. At ayan, tapos na nga nating ikat ang word na yan at ang sunod naman nating gagawin ay ang pangalan ng bata na bibinyagan at magsiselebrate ng kanyang first birthday. At ito na nga, inuumpisa na nating ikat ang pangalan ng bata magsiselebrate at bibinyagan. Malaking letter M ang inuumpisahan nating ikat. Panoorin nyo lang kung paano ko ginawa yung letter M, kung paano ito ikakat at yung style ng letrang ito. Kapag hindi ka nga naman talaga sanay at hindi ka talaga gumagawa ng mga ganito, iisipin mo, sasabihin mo na mabusisi ang pagkakagawa ng mga ganitong letra. Pero ang totoo talaga, yung mga ganitong style ng letra ay kadalasan ang ginagamit at talaga namang maganda. Panoorin mo lang, sundan mo lang, huwag kang maguguluhan, hindi yan katulad ng relasyong pinasok mong walang kasiguruhan. At ayan, matatapos na nga nating ikat ang letter M, ang umpisa ng pangalan ng batang magsiselebrate. Alam nyo ba na ang mga pangalan na nagsisimula daw sa letter M ay maalalahanin, malambing at mapagbigay? Wow! Kapag kaharap ka lang. Masyado tayong nalilibang at magpatuloy na nga tayo sa ating pagkakat. At tapos na nga tayo dito sa malaking letra, sa letter M, at ang sunod naman natin ay ang letter C. Sa mga ganitong pagkakat talaga ng letra, lalo't hindi ka pa sanay, kailangan mo talagang gumawa ng layout para masundan nung cutter na iyong ginagamit sa pagkakat. Pero sa mga naging karanasan ko talaga sa higit na 20 years na pagkakat ko na mga ganito, minsan talaga may mga part ng layout ko na hindi ko talaga sinusunod. Dahil minsan may mga sukat na pwede mong baguhin at talagang pwede mong i-apply yung iba pang art or style ng paggagawa ng letra. At ayan, tapos na nga po tayo sa pagkakat ng isang malaking letter M at isang maliit na letter C. Yan ay Mac. Mackenzie ang pangalan ng batang magsiselebrate. Mackenzie Jace or Mackenzie Jace ang pangalan ng bata. Hindi ko alam kung ano yung tamang pagbigkas. Bahala na kayo kung ano yung tamang pagbigkas ninyo. Huwag ninyo akong gagayahin dahil damay-damay tayo niyan.
Iba na talaga ngayon ang mga pangalan ng bata at usong-uso na ngayon yung dalawa ang pangalan ng bata, minsan nga tatlo pa. Pero syempre, ang mga pangalan na yan ay may pinanggalingan talaga at talagang inspire sila kung paano nila ginawa yan. Syempre, isang inspirasyon naman talaga ang paggagawa ng isang pangalan. Pero nang marinig ko talaga ang pangalan na ito nang banggitin sa akin ng pinsan ko, Mackenzie Jace or Mackenzie Jace, pumasok talaga sa isip ko yung macaroni, siniguelas at jelly ace. Pero napakaganda naman talaga ng pangalan, napapanahon. Next video, mapapanood niyo kung paano ko siya lalagyan ng glitters gamit ang glue liquid. Maraming salamat sa panonood. Please like and share and subscribe.